Kapag tuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ug kung ipadayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kiniya, kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Usa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna, hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaan pagani sa iyang giisip nga iyaha. Busa giingon, pagmatana, pinatulgon, bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo ug kahayag. Dodge! Oh! Hey! Dodge! Ay, May problema? woy, Saywa! Kay labi ko ni mo, ha? Labi kayo ng nana. Sure ba? Labi kong tanaw ni mo ron. Ikaw ba? Sobra lang yun mong concern ako. Okay ra ko eh. Huwag problema. Sure juga nga ba kay problema? Ikaw ba? Basig na burnout na kasi mong trabaho, ha? Nasubraan na kasi mong trabaho. Ay kalimot nga. Naara ko. Pwede ra jud ko nimo suguon. Anytime, anywhere. Ikaw gyud ang akong sugoon, ha? Naikog tani mo eh. Ikaw ba? Ikog-ikog. Dahil labaw pa nagsuon. Sa ka ba? Bitaw no. Thanks ha. For what? Maybe mao na ni ang right time nga magpasalamat kay ko nimo. Sukad pa kaniadto sa elementarya pa ta. Naa na gyud ka. Nga anda mo tagana sa tanang panahon. Alang nako. Mutabang sa bisan unsa. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Dudes! May problema, ha? Labaw pa nagsuon. Muna timan igmayo. Salamat, Dods. Naaro permanente. Salamat kay tanan.
Ni ana si sir ni mo, Day Melody. Ikaw na una din ha. Sige, ma'am. Salamat, ma'am. Dali, ito yun. Han, nga naman ka. Oo, Nga naman nagtapon mo kasi mong tapa. okay na ko. Gusto doon ako sa kwarto. Ha? Wait, sa. Oh. Dugo! Gilbert, ka naman ka! Naunsa ka! Okay ra ko. Munyong day kung okay ra ko, then okay ra ko. No, dili ka okay. Tanaw, magpa-check up tas doktor mo. Ato tag-doktor. Masakit to ang dadon sa doktor. Okay ra lagi ko, di ka kasabot. Munyong day kung okay ra ko. Okay? Pero Gilbert, Gilbert, please. Ato tag-doktor. Ipa-check up. Nandun ay dugo, oh. Ay kabala ka na, dugo ra na. Mupawa yung nasa kwarto. Kung makaluto na gani, mga oras tatawag ako. Okay? Gilbert, mahimo pa. Gilbert! Okay, mo! Gilbert! Doc. Okay, have a seat. Thanks, Doc. Mr. Gilbert Andres, Kumusta ang resulta, Doc? it is a stage 4 malignancy, meaning it is a stage 4 cancer and naka-metastasize na, meaning nakalamay na o dili na nato pwedeng maoperahan. Pila ka buwan, Doc? Isulti. But kinahanglang andam ka sa bisan unsay mahitabo. I'm sorry. How I wish na makatabang ko. Sa pagkatinuod lang, Dok. Sadyang nabati ko diyan mo. Nga doon ako'y cancer. Ug walay kaayuhan pa. Wa ko bubating kahadlok, Dok. Nga mamatay ko. Apan, libati ko sa kong asawa. Kang Marcia. Wa na ko may bawa ko siyang nila kung buhaton kung wala ko sa iyang kiliran. Huwag nang ako kikadlukan, no? Nga mabiyaan ako ang akong asawa. Nahadlok ko. Marcia. Marcia. Hi. Gusto kong pahuwi, kapoy ko. Kadiyot lang. Gilbert. Masa may problema? Gano'n ka? Something wrong? Bigan ko ni Dr. Rene. Doktor ini, nanon niya.
may cancer ko. What? Yes, may cancer. Og aggressive na nga akong cancer. Buwan ako na'y kaayuhan, matol pa niya. No. No, Gilbert. Di ko mutuo. Mo ato taglaing doktor. Magpasa ka opinion ta. No. Pasig na sayop lang si doktor. Marcia, dawato Sayop na lang nga yan. to ang tanan. Dawato na to ang tanan. No. Og anda mo na to itong kaugalingon. No! Dili ko andam nga mo dawat ka mawa ka na ako, Gilbert. Marcia, Pangayoon ko sa Ginoo nga ayuhon kaniya. Gilbert, mana ko. No. Gilbert. Attorney, kumusta naman itong ako gipabuhat ni mong titulo para sa bago na kong yuta nga napalit? Okay na, sir. Mana, ang tanan. Mo ba? Wala na sa atong budget. Ako'y problema sa budget. Kumana na, wala atuwa na. Imuha ng ngan ang nasa atong tax stick. Ug title. Ay, kay mahuman dahil na. Sige, magkuha na ko kwarta. Karoon, iyatay na. Carlo! Carlo! Sir! Carlo! 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 Usa nito po na ito ni. Wilbert! Ako tinig hospital. Okay ka? Ayun na. Okay na ko. Lingkod ni. Nalipong na ko. Okay ka? Higagdat mo ka na sa ospital. Ayun na. Okay na. Okay. Akong tawag si Marcia, ha? Ayaw. Ay lang tawag ka. Okay na. Nalipong na ko. Nawa ka dito kung pananaw. Torne, ang kwarta, ako rin ipada dito sa imong office, okay? Sige, sir. Carlo, ikaw ay bahal, sir, ha? Sige, Tony. Ako'y bahala. Salamat ha, Torne. Sige, sir. Saan gibay? Saan gibay mo mati? Sakit kayo? Bye, Carlo. Doon ako yan yun. Naibaw ko. Di na ako magdugay. Huwag sa ari ko. Whatever happened, ayaw yun pasagdi ang kumpanya. Ako ning ibilin mo. Bay, bahin sa kumpanya ni mo. Ay, ito pala ka. Ako'y bahala na. Huwag di dyan na nakapasagdan. Og si Marcia. Ano sa ibot pasabutin mo na, bay? Anak ko siya ibilin mo. Marsha, darang butong. Uy! Jerome, salamat din ha, Inday. Waste Salamat. pa yan. Sige. Gilbert? Han?
Oh, nai-press kong tubig sa butong. Ina ni, maayo ni para nimo. Ibutang lalan adya. Han, nabalaka ko nimo. Wa ko magkinahanglan og kaluoy. Di ko makaluluoy. Gilbert, Han. Mahimo ba? Pasagdi ko! Leave me alone! Dailira? Ay, Marcia! Oh. Dahil ka. Dili na ako kaya. Kung sa may nahitabo ni mo. Pa! Pa! Ganun nagdoa mo ka. Madali. Paamin ako. Nga naman. Saan nito po ni mo? Pa si Gilbert. Gilbert? Kaya nga no. Lain na kayong iyang kinaiya. Lain na kayo siyang tinagdan ako. Mean kayo siya. Murag di ko niya asawa. Unsa maduhinunggan? Nga nung naingon niya na madabatasa daw ni Gilbert. Panakinahanglan siya og tabang. Naluoy ko niya. Pero iya hinoon kong gipalayo. Iya hinoon kong itukmod palayo niya. Mao ba? Tala, manood na. Magtulad dito. Nakasabot ko sa imong gibati, Marcia. Pero ang sitwasyon sa imong bana karon, kinahanglan siya. Dakong pasensya. Dili na libang iyang kahimtang. May tagal na ang iyang kinabuhi. Kanser ang iyang sakit. Pero pa, dahil uwa ko mahibaw kung ganong naingon ini ang iyang kipakita na ako. Tungod kay sakit para niya, nga maguna-una, nga sa maduging madali, siya, mubiya agad nimo. Pero pa, dili na mo kagustuhan nga naingon ni ini ang among kinapuhi pa. Mubo na lang ang mga adlaw, may kauban mo sa Gilbert. Busa ihatag at talang panahon sa pag-atiman ka niya. Mao ka na ang hustong termino. Kung mahal mo ako sa katao, andam ka mo sakripisyo para niya. Ni Gilbert. Maudi ka turni nga. Wa na siya tunga-tunga rin sa opisina. Even tawag, wa dyan. Ora, gani, pagpapirma na ko sa mga dokumento, naglisod na siya. Naku ba, Tony? Nga, kung sa may tugo ni Gilbert? May mo, ang tunga siya, luawa siya. Kaya kaya ako, maglisod ko, kay sakitan ko magtanaw niya. Kay suod kay ni. Good! Gilbert? Bay, kumusta man ka? Nabalakar ba ko sa istorya ni Atty. Niya, Dods. Nagluya na. Di na makalakaw. Mao nga, di na ako maka-duty pa dito sa office.
Laban na bay. Kaya rin namin mo. Ikaw pa. May kiniya ka. Lods, paminaw. Doon ako'y ihangyo niyo. O, na-worried kay ko. Na-worried ko ni Marcia kung mawa ako. Si buwagod. Ay, pasulti, anak. No. Ako siyang isalig ni mo, Dods. Ayaw pag kumidya, Dods. Huwag ko magkumidya, Dods. Huwag ko magkumidya. Dods! Gilbert! Dods! Dods! Sakit! Gilbert! Gilbert! Dods! Dods! Laban ng Dods! Marcia! Marcia! Dods! Dods! Dods, laban, Dods! Amahan ko! Itong kiyan ko ni mong akong kalang! Dods. Dods. Carlo, kiniyaan ako ni Gilbert. Umiyahan ako niya. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Lucas 23:46. Human sa mga pag-antos, human sa mga pagbiyay-biyay, paglatos, o pagsalikway, ngayang nahiguman, gitugyan ni Jesus ang tanan, lakip na ang iyang kinabuhi, mismo ngadto sa amahan. Pagkabalaanon sa maong buhat, pagka tulukibon, way iksapayan ni Jesus ang tanang pag-antos tungod sa gugma. Gugma ang hinungdan niya itong tanan. Gugma alang kanimo, kanako ug sa tanang katawhan. Unta mga kaigsunan, nining dula sugilanon ato sa buta makatunan ang paghatag sa itong gugma kadto sa itong isig katawo, sa itong igsoon, sa itong paribo.
Daghang salamat. Shalom. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers, offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Maayong hapon sa tanan. Ania usab kita sa tong programang Paghigmata. Usa ka oras ug tunga atong panag-uban karon o ato lang pasensyahan kay si tatay wala pa moabot, naapa sa Zamboanga uban sa tuang team usad nga nagpahigayon didto o recollection healing sa Zamboanga City. So, usa ta mo padayon kay ato man paghisgutan karon ang ikapitong pulong sa tong Ginoong Hesus diha sa krus. Usa siya namatay. Ako mong ihatag dito sa akong partner karon, Sister Shirley. Hello, maayong hapon ka natong tanan. Maayong hapon sa atong mga suki dinhi sa atong tulumanon. Paghigmata. Unya, sana andama ang inyong mga kape kay di kita angay magduka-duka ron, no? Kay nindot kaayo ang atong punto nga atong pagadiskutihon karong hapuna nga mao ang ikapitong pulong sa Dios. Mientras diha siya katapusang pulong sa wala pa siya maingon nato nga nitaliwan. Ang iyahang ikapitong pulong mao ni ang Amahan, itugyan ko kanimo ang akong kalan. This is the seventh last word and the seventh Monday nga atong gi-google dinha sa pagsabot sa mga pulong katapusang 7 ka pulong sa atong Ginoong Hesus sa iyahang pasyon diha sa krus. Unya karon mo ay katapusan ang ikapitong pulong nga Holy Monday karong adlaw. Gahapon atong gi-celebrate ang Palm Sunday diin nangguwa ang tanang lukay kagahapon, no, isip pagsugat, no, the entrance of Jesus into the suffering, into Jerusalem, the entrance of Jesus nga wala gyoy ko kahadlok nga nisud siya dinha sa maong sakripisyo. Diin iyahang gihalad ang iyahang kaugalingon alang sa atong kaluwasan. So karong hapuna gidapit mo namo nga manghinuklog uban kanamo niining ikapitong pulong unya we can read on the passage kay mao man diha man gikan sa Luke
23:46. 3:46. So ang amahan gitugyan ko kanimo ang akong kalag. This is the second time nga gigamit sa atong Ginoong Hesus ang pulong amahan sa 7 last words. But what is very interesting about this, Sister Shirley, is nganong 7 ka pulong man ang gipili sa simbahan. O nganong in what wisdom of the church nga iya maning napili. Kung ato makita ito ka pulong, this also coincides with the 7 days that the Lord made the universe. Ang creation was in 7 days. And the 7 days where it starts with Palm Sunday and ends with Resurrection Sunday. Amen. Unya, it might be worthy to note also nga in the Our Father that the Lord taught us how to pray sa amahan namo, doon na sa 7 ka petisyon. No. Kung atong iphon, if we break down the Our Father, the prayer that Jesus taught us, it can also be divided into 7 petitions. No? So, our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Number 1. Number 1. Thy will be done Number 2. on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. 3rd. And forgive us our trespasses. As we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation. Deliver us. And deliver us from evil. Yes. 7 petitions. So what's so very important about this number 7 in our Christian lives? This is the perfect number. Yes. The number of God. So, atong makita usab, sa atong ipakita sa dula sugilanon, sakit tinuod bation so sa katao, diin nahibal-an mo na kung kanus ka mamatay. Kananggi tagaan na kagtaning ba sa imong kinabuhi ba? Para atong dula sugilanon. Yes, exactly. Nga nabati niya, nabalaka na siya sa iyang asawa, nabalaka na siya kung unsa iyang ikabalakan. Sa iyang kumpanya. Sa iyang kumpanya, sa iyang kabinlan ni ini. Sa iyang yuta nga bag-ulang niyang gi-transfer. And you can just imagine Jesus in the Last Supper. Imagine Jesus when he went into Jerusalem during Palm Sunday. He knew all the while what was going to happen to him. Yes. Balon man siya na. Yes. Pag-adto niya dito sa katapusang panihapon, sa diyang gibayaw niyang pan, pasalamat siya sa amahan. Ug ningon siya, pangaon, kan-an ninyo kini. Kay kini ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. He knew, kay baw siya. Sayod siya kung sa mitabo niya. Yeah, that's the reason why he was perspiring blood during the agony. In Gethsemane. And knowing that, giula ang iyang kinabuhi alang kanato. So, kung atong ma-reflect dito sa dula sugilanon ba, ma-feel na to, isip pangatawhanon, nga unsa may mahitabo di ay kung pananglitan gisultihan ka na sa doktor usa na lang ka semana ang imong kinabuhi mamatay ka na. Imagine ko no, sis. You went through the same experience. Yes. What happened? What went through your mind? To be able to receive a diagnosis that does not have any cure. And then every minute is a thrill. And yet is a blessing nga I have this what they call a congenital disease. Did you take that as a blessing at the time? It's a blessing at this time of my life kay laliman ka congenital unya naa day siya sa gamay pa ko nya karon ra ko nakaybaw, which means I was able to live a normal life for the past 65 years. Unya karon ra ko nakaybaw and it is a very rare case no nga 0.0002% ra ang duna niini niya. Karon ra nako naibawan. No? Isn't it a blessing that
for the last 65 years, wa ka na kaybaw. And so, you lived like a normal life. No? And every day is such a wonderful blessing to still be alive. And mao na nga every day kinahanglan yun nga ato yung tan-awon ang pagkabililhon yun sa kinabuhi. Pagkabililhon di ay sa lawas nga niya pa nato magamit pa, no? To be able to give glory to God. Kay usahay good ang lawas gamiton raman sa pansarili, bitaw kanang kaugalingon na to. Kasagaran karon even during Holy Week, nakadungog ko ato ganing mga officials kay nang larga naman abroad sa mga resorts nga adto sila didto nag staycation o nagbakasyon, no? And I remember also in my college days nga kung Holy Week adto man sa mga kabaybayunan adto magbakasyon in my college days. And now tungod sa holiday, some of my friends na dili pariha og vibration, dili naron pariha og maingon nato gihatagan og priority sa kinabuhi, manghagad nga tana manglarga ta or mamakasyon ta, pero murag mabalibaran na gyud, no? Kay dili gyud ni ang panahon nga maglingaw-lingaw o magsuri-suroy. Ang gusto na ko mahibawan, Sister Cheryl, ang gusto na ko mahibawan, sigurado jud ko nga during your lifetime, sa imong pagkabataan noon, niabot tong mga higayon na kapila ka na nahitabo nga wala nimo gipakabana. Wala nito ta Ginoo. Yes. Kristiyano mata. Yes. Pero yes. Ang imong pagtanaw sa imong kinabuhi unsa may kalainan sa una og sa karon nga nahibal-an mo nga you already had that congenital disease. Brad, dili yung ko maglipod-lipod og sulti nga naagi yung ko kahanggaw. Kahanggaw in the sense from the point of view nga karon nagtuo ta sa Dios na to be able to go to mass on Sundays is sufficient. To be able to simba man sad ko, unya magrosaryo man sad ko, unya to we feel that is enough. Pero unya mutabang man sad kunuhay, unya manghatag man sad kunuhay, pero maulagi na self-referential, mubalik sa kaugalingon, ang kaugalingon mo ay ni kuan ba? And you thought that you were healthy because you were exercising. Yes. Ana, kay aktibo kaayo sa gym, tuagi sa gym, nag double zumba, double boxing, nag boot camp, no? Unya gatuo ta na physically fit kaayo, and that is more than enough. Tungod sa imong gibuhat. Yeah. O na assured na ka nga healthy gyud ka. Dili wala nimo gi-attribute sa grasya sa Ginoo. Wala, sad to say, no nya karon gani kanang makaingon ko nga even if Lord, it's not about unsa jud, even the confession nga atong gibuhat as karon daghan gyud kay mangumpisal, there is extra time in churches to go to confession, but ang pangutana gani Brad, do we go to confession out of fear? Or do we go to confession because we deeply hurt the Lord our God, and so I am really sorry? Or do you go to confession kay tungod mahadlok nga may impirno niya ko? Or just simply out of obedience. Obedience not to the Lord but obedience to the authorities here. Yeah, obedience to the rituals and the routine nga murag naanda na nato nga murag automatic na hasta atong pag-ampo na himong automatic. And then it does not really come from remorse. A confession without contrition, kanang walay paghinulsol. Unya, go through the kuan lang, kanang the routine, na murag automatic. Unya, moadto ta sa kumpisalan nga murag gadaog grocery list. Muna'y nabatasan, muna'y naandan. Basta abot sa Semana Santa, mga igsuon, wala magpasabot na dili sad may guilty niya na.
Yes. We have been guilty of that also. But what we're trying to say to you now, ang ato lang ipaambit kaninyo, It's not to judge. it's not to It's judge, just but to judge. to make us aware. Amen. To make us go and wake up. Wake up! Paghigmata na! Yeah. Be awake Oh. that if we go to confession, we are sorry because we hurt the Lord. And then we continue to nail Him on the cross. Gapadayon gyapon ka ng nindot ra gyud unta ba nga makapahuway na gyud sad ang atong Ginoo diha sa paglansang nato sa kanunay nagpadayon nga mga kasalanan. And then di man gyud maundang kay ngano wala man gyud ta mangumpisal and is really thinking of amending, no? Kana bitang kana kunong kana bang magistorya ka og greed na kumpisal ka sa kakog unya inigpauli nimo den kag ihap pila na lang ni nahabilin nako unya samot pagyod og nagreklamo ta sa kalisod sa kapait sa because really prices now are going up and the price of oil is going up and the food is mura na siya ni domino effect. And if we don't trust God, if we come from lack of confidence and lack of trust in our God nga wa tay salig sa iyang kaluoy, wa tay salig sa iyang grasya, wa tay salig sa iyang gugma, we continue to hurt Him. No? We continue to bombard Him and nail Him on the cross because of not kana bitang responding to His love. We love Him like He doesn't want us to respond like slaves. He wants us to respond like as children, loving back our God. And I felt guilty when I found out. No? Kakuwang yun di ay. Dito ko sa Maasin, Sister Cheryl, miyaging Sabado, unya, I gave an input, share ko dito, and I shared with them facts, readings from the Bible, from the Old Testament, showing that the Passion of Christ during Holy Week was already foretold in the Old Testament. Sa to pa, sakop na kato sa laraw sa Dios ang may tabo kang Kristo agig pagpadayag sa dakong gugma sa katawhan nga gusto niyang iluwas gikan sa sala sa kamatayon. O nalipay sa ko, nalingaw sa ko nga nakakita nga namangha ang uban nga uy, dili di yung anak ra ng Holy Week. No, binakog unsa ra itong i-celebrate sa Holy Week. Now, we can trace that back nga gipakita na sa atong amahang Dios nga sa panahon pa lang ni Abraham gipabati na sa Dios sa katawhan kung unsa kasakit sa usa ka amahan nga mawad-alog anak sa dihang iya nang ihalad kini alang gihimog sakripisyo. Yeah. No? And so the father thought that if the man can do it, so can I. I can also make that sacrifice. Which is really kanang taas kaayo nga sakripisyo. Taas kaayo nga sakripisyo. In fact, when I was given the privilege to lead the prayer meeting ni atong 2 Wednesdays ago, and I think also of the sacrifice of the Blessed Mother, kana bitang ang inahan wala nasayod nga wala gyud sala ang iyang anak. Nga dili siya makasinggit nga di siya makasyagit dito sa mga sundao. Dili siya makasinggit nga husto na, no? Because she was aware that at the time of crucifixion, ang iyahang bugtong o pinangga nga anak nagluwas kanato. Yes. Kanimo nga nagtanaw. Kanang kinatong tanan. Amen. No? And so kini bitang last word nga kana bitang
I commend my spirit bitaw, Brad Alan. Makaingon yun ko nga, even to the last word, makita yun nato nga gidemonstrate sa Ginoo ang iyahang paghalad nining maong sakripisyo. No? Kay haros man gyud ni tanan, dili raman ni haros man gyud ni ang sala sa tibuok kalibutan nga maoy iyahang naingon nato gi sakripisyohan nga at the onset mura og kapildihan, pero kadaugan natong tanan, because it is our salvation, no? Ato gyud nang kaluwasan ang iyahang kamatayon diha sa krus. Ngano man nga nakaingon man si Kristo, nganong nasulti man ang Ginoo nga Amahan, sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Unsa may nakapaaghat niya sa pagsulti niya ato? I think because ako ra niya. How I wish I did more research, pero kana bitang the Spirit of Jesus was intentional kayo, purposeful kayo. And so, ang tuyo gyud sa iyang pag-anhi, pagpakatao, was to save mankind. And so, when that spirit, when that intention, when that purpose was completed, I now turn over to you my spirit, which has completed your mission for me. Okay, nice, very nice. Karon, Sister Cheryl. Okay. Ngano man nga gipaagi man diha nga mahimo man ni Kristo ta sa iyang pagka-Dios, nga di niya agian ang iyang pasyon, nga di siya magpalansang sa krus, nganong nagiluwas niya ang kalibutan sa laing paagi. Why in such a way? Kay sa akong nakitaan, sa ako na sa nasabtan, Yes, no? now, your Sa turn. akong nasabtan, Yes. gitugyan niya ang iyang espiritu out of obedience to the will of the Father. Amen, amen. Because all his life, it was an example of obedience, of showing obedience to the will of the Father. Yes. Nganong obedience man sad? Kay ngano, didto man sa disobedience na hug ang kalibutan sa sala. Amen. A big applause for that, Brad Alan. Yes. It started all with the disobedience to the will of God. Yes. Unya, ako lang nang lakbitan sad. Ako nang punan pagyud. Makita na to nga sa iyang pag-turn over, he came upon his will, and then kanang iyang turn over sad nga, oh, this now has been completed, your will for me has been completed. Unya makita sad nato nga even up to the end, do na jud siya total dependence on the Father. Poverty of the spirit. And that was the intention all the while, very intentional. Oh yes. Unya poverty of the spirit, you know, total dependence gyud on the Father. Muna, makita na to ba ang wisdom sa gihimo sa simbahan? Kaya ang simbahan may nagpili nining 7 last words. Kaya kung atong basahon, gikan sa Lucas, dito sa Juan, gipangkutlo ang mga pulong, ang 7 ka pulong nga gilitok ni Kristo ibabaw sa krus. Now, it started with, Father, forgive them, for they know not what they do. No? Pasayloa sila. Pagpasaylo ang unang gipasabot sa atong mga reflections, sa atong mga pag-recollect. Bitaw, if we are going to think about that, kanang last word ni Jesus ba, there are so many people, tingali kitang tanan, duna ginakasa nato, but we never say nga, tuon kay wa siya nasayod, uy, ngano gutang wa, kadako niya grado, ngano gutang wa, nga kanang kabaw mangyud siya, nga sayop na, iya lang gyapong gipadayon. Sometimes there are sinners who habitually offend us. No? Balik-balik nga pasakit. And yet,
Ang Ginoo grabe og allowance, no? Remember that Jesus was sent to the Jews, to the Israelites. Jesus was sent to his own people, and yet his own people rejected him. And yet, pagkahuman ato, ningon pag siya nga, amahan ko, pasaylo sila. Kuha sila masayod sa ilang gibuhat. Grabe, no? Wow! And after that, kawatan. Kana bang maingon ta nga wa sila nasayod sa ilang gibuhat? Do we ever say that to the person who offends us? Nga pasaylo, okay, wa siya kalibutan sa iyang gibuhat. Because sometimes in the material world, in the physical world, nga kanang mopasakit nato, tuyuon man gani ka pasakit. And so how can you say, no, grabe, makaingon na lang gyud ka, labihan gyud ang gugma kay mo ingon naman lang, sagdi lang kay wa na sila nasayod. Wa siya magsudya sa nagpalansang niya sa cross. Gilansang siya sa cross. Himalatsyo na siya. Ningon pag yun sa samahan, pasayloa sila. Kay wa sila nasayod sa ilang gibuhat. Oh? And then this morning I encountered an information about the ripping of his clothes. No? Nya, ang katubang ilan ang gibahin-bahin niya, ilang gipustaan. Giripa na nila. Giripa na nila. That he only had one. And then I think of the excesses that I have. Pakahilak sa ko nga, rabiha daghan sapatos, daghan sanina, daghan bang pakapin, daghang sobra ba? No? And yet Jesus, when he came, he only had one. When we think of the excesses that leads to vanity, so many, no? And daghan sa kaayo ang wala. Unya, ang dunay, daghan sad nga dunay sobra nga dili gani makapaambit dito sa mga tao nga wala. It's something na nindot ikapamalandong nato kung ikaw na kay daghang sobra nga pagkaon, sobra nga sanina, sobra nga kahayahay and comfort. This season of Lent is a good time to reflect, especially that the 3 pillars of Lent is prayer, fasting. So kung fasting, nindot sad na ang pagkaon nga wa nimo gikaon ihatag, og ang corporal works of mercy ang pagpanghatag kay doing acts of charity covers a multitude of sins, no? There is so much to learn about the 7 last words of our Lord. So much to learn about the passion of our Lord. Daghan kay angay masabtan, angay matugkad. Dili man tingali to hingpit masabtan apan igsuon kikinahanglan natong mahibal-an para atong makit-an kung unsa ka bililhon di ay ang himo sa atong Ginoo. And I think that really needs time, isolation, reflection kay kun mapadayon gyapon dito pa ko sa Amerika kanang Biyernes Santo nam yun na work. Baliwa na Wala na ibili ang Good Friday dito. Mas doon na pa ibili ang mga tao, mas murag muadto pag mas mukiat pa ang tao og Halloween. Ang mga bata magganayan sa mga kabalayan, mag treat or treat but not on Good Friday. When this is the ultimate sacrifice para gid ni sa atong kalag-on niya, nindot gyud og kini bitang routine or maingon na to penitential rites sa simbahan nga gibuhat karon ato gyud mosalmot gyud ta. Pagkabulahan nato sa Pilipinas kay doon ako'y nakit-an nga vlogger, American vlogger, ningon siya lahi ra jud kay tanan sa Pilipinas, especially when it comes to the celebration of Holy Week. Nakumparar man siya nga mura lagwa dito sa gawas. So pagkabulahan nato mga igsuon, kita nga mga naa sa Pilipinas, mga Pilipinhon nga gitagaan ta niya nga pribilehiyo sa Ginoo. And then the whole church joins kay tanan simbahan baya
nag-schedule og kumpisal gyud karong adlaw, buntag ug hapon naa gyud kay simbahan kaadtuan. Pero anyway, before we continue with all these schedules of confession in the different churches all over our country, nindot sad og kamo nga nagtan-aw karon, inyo ming suginlan kung nisalmot ba mo sa kalihukan sa Semana Santa, nya suginli sad mi og unsay inyong mga pamaagi dinha aron makagahin yun og panahon para sa pagpamalandong. Sige daw, text lang sa atong screen nga makita ninyo dinha ang number, and then tell us how do you participate, or how do you what do you do to reflect on this passion of Christ. Sige daw. Kayong uban, mananaw silag sini. Pero naa say uban nga ang ilang tan-awon religious movies gyud, especially kaning Passion of Christ, Passion of the Christ. Ang ilag yung maoy ilang tan-awon, and even now sa kanang mo tan-aw gani kog balik ana, mo lingiw gyud ko kanang ngilngigan gyud kay ko anang kanang kuan oy kanang scourging at the pillar. Amen. Maka grabiha gyud. And then if you are going to think that this is being done, giantos gyud ni Jesus, because this is the payment of the sins that we have committed. Mao ni ang paagi pagluwas, pagbayad sa atong sala. Kunya, Jesus is paying for it. Pura nato, muralagwa. Jesus had to pay for our sins because the sin, ang sala, batok sa Diyos, mabayran lamang sa Diyos. Walay tao nga makabayad niini. Amen. So, ang Diyos mismo na himong tao, alang sa pagbayad sa ato ang sala, paglukat na to, gikan sa kasalanan. And what kind of a God is that? Grabe yung love, oy. Pero many of us, ako Brad, wala man ko. For so many years, no? Mura lang ko, we go through the Holy Week, making a hype on benignit, making a hype on Via Crucis that comes out like excursion. Like, I don't want to judge how others do it, but for a long time, I just went with the flow without deep reflection on this passion. But then, you must have also realized, sister, nga, all of those things that you did before, katong atong naandan nga gibuhat, di masanin mo ma-appreciate karon kung ano mo gibuhat sa una. Karon na nato mas nasabtan. Yes, no? yes. So, karon na to nasabtan nga, kato na kong gibuhat, pagkaanindot na to, wala ko gibaw, wala ko masayod. Yeah. No? So, karon nga ato nang nasabtan, ato na natugkad ang tanan. This is about time also that we should also share this knowledge with others. Atong ipaambit sa uban. And I think, Brad, no, kanang, that is why our Lord really enjoins us all. Nagdasig natong tanan nga magbasag yun og mamalandong. That part of our reflection would be reading the Word, because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And so, in the absence of the Word, makuwang bitaw siya, kay niingnan magutan niya gud nga, tunan yun ang pulong ba? Estudyuhan yun. And I think, dinha sa atong pagpangita, iyarag yun sad nga ipakita. Dinha sa atong seeking, we shall find. Seekers will find. Non-seekers will not find. Di na ko masabtan, di na ko... Unless, kuan yun kanang grasya, kay dakong grasya sa Diyos, because everything is grace, no? Everything is grace, pero makaingon yun ko, Brad, nga kung pangitaon yun, kung manuktok yun ka, maablihan yun ka. Sis, ninyo kakaganina ba nga
ni kutlo ka o numero, pila ka bo conversions or magpabunyag karong Easter Sunday dito sa US? 21,400 and then they said it's only 20,000 plus po nila gisulti ang 1,400 now preparing for baptism sa Easter Vigil. So, you must adult baptism. Yes, that's what I was about to ask kay kung kana nga preparation that is for adult baptism meaning conversion ka na. Yeah. Conversion ka na. Kay sa ato ang Katoliko, bata pa lang gibunyagan naman na. Sa ato pa kung adult baptism that talks about conversions. Mga dagko na, some of them probably already old, some of them from other hingkod faiths. na o hingkod nagpanuigon o niya karon magpabunyag isip Katoliko. Natanaw na to, pwede man nimong ma-search, mag-google man sa YouTube man, makita mo diya nga grabe na kayong conversion karon even among the Muslims. Yeah. Although there are also areas in Europe nga wa na say tao ang France mga is getting back into the faith. Yeah. France right now is getting back into the faith. So, unsa man yung mga Sindianos karon nakita natin sa kalibutan. Ang ato lang yun siguro na ako yung take away no din kanang I cannot fathom the greatness of love, God's love for me, for each of us individually. Nga kanang sometimes we are given problems, really difficult trials, but actually it is in these trials nga unta makapanangpit yun sa Dios kay kanang dili siya magpakuli pag-reveal sa iyang kaugalingon. Naabitaw ko nakit-an kay ngano I don't know where that thread comes from. Mga batanon kaayo niya, mura bag mananghid nga di na nako kaya ang mga pagsuway sa kalibutan and so please forgive me Papa and Mama if I'm going to do what I'm going to do. Murag ing ana ba? And then makaingon ta kaluoy sa doy nga wala ka ila sa Ginoo because if we only know our God and how our God loves us so much that He offered His life, kani bitawon kung naay mamatay tungod kanato, nagpakamatay para kanato, kanang og ang duna tay membro sa pamilya nagplano nga maghikog, that's not offering of self. Sometimes that is sometimes okay, wa ko nyo gitagad, you will be guilty when I'm gone. Oh? I will make you feel guilty for not kanang taking care of me or for ignoring me or something like that kay kulang rata sa pansin. Or tingali so engrossed with the distractions in life that we forget to look into ourselves. There was a song that was sung sa Garden of Truth ba? I've been to Nice and the Isle of Greece and I sip champagne on a yacht. Live in Monte Carlo and we travel all over the world but we fail to travel within ourselves. And that's the saddest part. And I'm not saying that I've traveled totally within every corner of my heart, but I'm journeying there. I'm trying to do the best that I can to understand me and how God loves me so much, and so are you. Kao nga nagtanaw karon sa atong tulumanon paghigmata. God loves you so much. And try to reflect on that this Lent season and try to understand where and how does He love me? Where in the instances of my life that God indeed loves me. Kanang sa dihang imo nang matugkad, and I hope and we pray here in paghigmata that you would, na ikaw makatugkad yun unsa kalawm
ang gugma sa Dios alang kanimo nga iyang giula ang iyang kaugalingon. That's not just body, that's soul and divinity. His most precious blood nga iyang giula diha sa krus tungod kanimo. Tungod aron makabati ta at the end of all this sacrifice that with a clean heart we will enjoy the joy, experience the joy of His salvation. Anaan na kita karon sa ikaduhang adlaw sa Semana Santa. Primero pa. It's Monday. Gikan sa Domingo. Domingo. Okay. Lunes naman ta karon. Oo. So, mga igsoon, atong paningkamutan nga karong Semana Santa, himuon natong lahi ang tanan sa atong naandan sa una. Tagaan nato kuno og importansya, i-focus kuno nato sa mga kalihukan sa simbahan para ato usab nga ma-appreciate kung unsa day kanindot kining atong pagtuong Katoliko. Brad, ako lang na curious ko. Kanang ang akong gikatingad-an. That's a wonder that I'm thinking right now. Unsa kahay gibati ni ining 4,000 non-Catholics that will experience Easter baptism karong umaabot Sabado sa gabi. Unsa kaha man di ay ang naa sa ilang kasing-kasing, sa ilang una-una, nganong mubalhin sila, mubali from their faith to now the Catholic faith. Dili ingon ana kadali ha kay sa Amerika didto man jud kasis, it takes 2 years usa ka bunyagan. Moagi pa ka sa catechism for 2 years. Dili ka automatic ka mabunyagan kay gusto ka magpabunyag. You'll have to wait for Easter Sunday. Tinuod yun na. And I'm just thinking, siguro, tag-an ko, siguro, they're missing so much on the Eucharist. Because that is one big sacrament. Diin iyag yung gihatag ang iyang lawas ug dugo dinha sa atong pagkalawat. And I remember mga evangelists nga bantugan kayo sa Amerika nga adto na sa Eucharistia sa pagpangalawat nila maghilak gani nga mudawat sa lawas ni Kristo. Ug nag-ingon nga sa katapusan, lawas ni Kristo akong gikaon ug uban na kanako. Yeah. And so we need to have that faith that when we receive that host nga gituhuan yun nato nga lawas o dugo yun na ni Jesus. Doon ay nagtanaw ro nato sis basig nakaila ka. Kinsa man na. Oh. Maria Luisa C. Abelga. Oyster Malu. Akong Sister gapikas. Malu, I Oh. miss you. So, ato tayong i-greet ang uban na to mga Of course, atong suki din Suki. sa Lapu-Lapu City. Si Sister Pasita Seno o si Brad Zenel. O niya si Sister Elizabeth Patalinghog. Yes. Si Sister Geraldine. Padayaw. O niya Brother Nock. Brother Doc Nap Camacho, how are you? Usa ka mahinuklugon nga Semana Santa kaninyong tanan dinha usab. Sister Susie, Sister Tess og si Brad Jess ato gining mga suki gyud. Ato gining mga suki unyang atong mga OFWs Hong Kong, kumusta na mo dinha? Kanunay mang gyud ning nagtan-aw kanato, no? Thank you for watching us every Monday din hilang sa paghigmata. Nang hinaot sad mi diri og nangaliya sad mi nga unta usa ka kanang lahom gyud kaayo nga pamalandong ang atong masinati karon nga Semana Santa. Lahi naman gyud sad Brad, no? Dili na gyud parehas sa una nga ang atong giunaw na binignit ra karon lahi na gyud
pwede na nga walay kananay. Karon mga Kay- orasa ato usab nga i-appeal sa itong mga pag-ampo ang ato ang pinalanggang amahan si Tatay Dodong Yes. o ang iyang mga kaubanan kay Hello, Tay. naglawig na sila karon Oh. sa eroplano alas 4 may ilang flight padulong na diri sa Cebu gikan Yes. sa Zamboanga. And thank you, Tatay Dodong, because it's not only Tatay now who's doing, like actively doing the spreading of the gospel and doing healing, but he has commissioned us as well to go to the different chapters din sa atong Oasis of Love Cebu na adto na sad ta last karong buwan na lang didto na ko og Surigao. Kumusta mo din ha taga Surigao? Gipanguluhan nila ni Brad Dodong og Sister Inday Chua. Unya didto na sad ko sa Davao chapter gipanguluhan ni Brad Henry Evangelista. Unya sa Digos chapter sad ni Doc Paz Molina og ni Sister Merly. Kumusta mong tanan din ha? Si Brad Alan sad maybe makasulti og diin na ni sad siya ni adto. Ang akong nagtuan karon dito pa ko sa Maasin, Brother Nixon, Sister Jen, and everybody in Maasin, hello. O niapit ako dito sa Hilongos. Sila kang Sister Lucille, Brother Indoy, kang Sister Inday, yung bana, si Sister Merlin, ug yung bana usab, unya pagkanindot sa mo ang nahimong recollection dito sa Maasin. Thank you so much for your accommodation and hinauto ta magpadayon yung kita magmalig-on diya sa tong pagtuo. O ang Dito day ko puyo, Brad, ni Sister Jojo Chu. Ni Jen, thank you kaayo. Very accommodating jud kaay sila. Grabe. That was in Og si Love sad, no? Dito sa Davao. Dito sa Davao niya. Nagsangkiig in town kog dala. Sister Pasita, daghang kayong salamat sa imong show pa, Hallelujah. sa imong pomelo, Brad Henry sa iyang durian jams, daghan ka. Nagsangkiig ko na hat kog palit og additional luggage kay daghan kay gihatag si Sister Jojo Chu nako. Praise God. Thank you kaayo ninyo. Oy, daghang kaing salamat panalanginan unta mong tanan sa kahitasan kanunay. Unya ato yun ang paningkamutan usab nga ato yung mapabilin sa nagdilaab nga pagtuo diha sa atong mga miyembro sa atong mga chapters. Amen, amen. So manay tuyo nato nga ato na ning gituyok, atong gitabangan, giabagan nato si Tatay Dodong sa pagtuyok sa mga chapters nato all over Visayas and Mindanao. And this would not have been possible og dili pa sa labihan sad kaing gugma ni Tatay para sa mga different chapters nga na set up na. Kabaw sad ko nga si Brad Dodong Luwag didto sad sa Cagayan. Unya murag didto sad siya Iligan. And then next month April doon na say laing assignment murag anha tingali ko sa Cagayan. Unya ikaw Brad murag adto sa tingali kag Davao or I don't know where your assignment will be, no? So incidentally, I'd also want to mention last week, we had a reunion sa akong high school batchmates 50 years after graduation. Wow! Kung ana na ko katiguang, no? Kunya, there were more than 45 of us. So almost 50 of us from all over the world, no? From Australia as far as the US, Canada, Taiwan, nag-abot mi. Yeah, such an nindot yung kayo na. But sometimes we just focus on the fun part. Mamosad na, dirisad sa mga the fun part. But we started it with a mass. That's good. And ended it with a mass. How nice. How nice. So, yun na siya mga igsoon nga mahimo man nga ma-enjoy natong ato ang kasinatian diha sa Ginoo. Kay I really had a different view before. Kay kung makita na to sa simbahan, mapigong simbahan niya,
mga strikta kastanan, mga nagmugot na tanang mga nawang diha. So, mo na nga, ma-discourage na ba, dili kita gusto dito kay we thought all the while that going to church or going to join the activities of the church is such kini ganing seryoso kastanan, walay lami, kaning walay aligre. But then only to find out that when I joined the renewal movement, lahi di, uy. By the way, Brad, tomorrow the Oasis of Love will do the Via Cruces. Via Cruces, Way of the Cross, ato sa Tanchan, sa Banawa. So we will be there, mag-assemble na dito at 1 o'clock in the afternoon, and after that, all together, our community members, we encourage you to be there, dito sa Tanchan, dito sa Good Shepherd, Dapit. Yes, and please make sure you bring water, you bring an umbrella, you wear sneakers because batuon biya na dito. Pada og tuwalya nga gamay, kay para towelettes. Yeah. Para tapon sa singot. Water for sure because it's really kuan gyud kanang humid gyud kaayo karong panahon. Kung mahimo pagdag ilisan nga shirt kay para kung basa na ka sa singot, pwede ka mag-ilis. Amen. And then is there going to be a prayer meeting on Wednesday? No prayer meeting this Healing Wednesday. Mass daay. No healing mass. Healing mass will be postponed to next week, Wednesday. next Wednesday. Okay. Kunya wala tay prayer meeting pero doon na tay mga kalihukan usab sa Triduum, no, which will start on Thursday, ug sa kada buntag aduna kitay kalihukan usab nga mga pag-ampo sa simbahan nga atong nahimong tradisyon usab diri sa Pilipinas. Yeah. Oh. So tanan natong simbahan duna ana. So atong paningkamutan mga igsoon nga maka-appeal kita sa mga kalihukan sa simbahan during this Holy Week. Amen. Make this Holy Week truly holy. Amen. And then I'd just like to, one of the greatest, maingon ako, wake up sad na po that I'd like to share with our viewers is we can be surrounded with holy things, but devoid of holiness within our hearts. And that's what we need to reflect on nga pwede tang palibutan dinha sa atong altar, daghang kay tag imahin, daghang tag rosaryuhan, na atay mga sacramentals, pero layo ta diha sa pagpuyo sa balaanon nga kinabuhi. Mao na nga even as I say this, I pray, and please pray for us as well, nga mahimo sad mi nga balaan kay kanang mag-istorya ra ba mig balaan dinhi unya to kanang iampo sad mi, iampo ni atong programa nga kanang naaunta ni maggamit gyud as a potent instrument of the Holy Spirit to bring back souls to God, because that is really the mission and vision of the Oasis of Love and of this program, Paghigmata. I feel blessed for the love of Jesus. Amen. I miss you too, Sister Shirley. From Sister Malu. I love you, Sister Malu. Unsaon man pagbalaan, igsoon usas mga butang nga simple kayo nga mahimo nato para pagbalaan. It's taken from St. Paul. Do everything for the glory of God. Sa matag butang atong himuon sa atong kinabuhi, sa mga maayong butang atong himuon sa atong kinabuhi, ato kining ihalad sa Ginoo. Amen. So that good that you are doing will become holy. Amen. And so we think holy thoughts, we speak holy words, our hearts will feel the holiness, and so all of these, heart, body, soul, is centered on Jesus. And so we receive communion, we think, and we pray to be holy. Go to confession. Amen. We have schedules of confession. Many confession karon kay mao na focus karon sa simbahan nato nga as many as possible makadawat sa sakramento sa Absolution. Sa absolution. Absolution.
confession with contrition, confession with amendment, kay basin og nagdung na tanya, maingon ang pare, kabaw na ko, unsa ikumpisal ani. Tungod kay ang sala, gabalik-balik, which means there is no transformation. If there's one thing that can make your confession valid, kaya doon na may confession na dili valid. What makes a confession valid is when you do it with contrition. Kinasing-kasing nga pagbasol sa mga sala, ug adunay tuyo nga mag-usab. Amen. The evidence of repentance is in the sorrow and a return in the way of the Lord. With that, Brad, murag wa man lang nato na matikdi nga napupos na ang atong oras. Amen. So mao na siya nga as a parting word, no? Atong himuon kining Semana Santa nga ato nasugdan na karon nga balaan ug atong ipunting ang atong mga kalihukan karon, ang atong atensyon ngadto sa mga kalihukan sa simbahan. Amen. Igsuon, it's such a blessing for us, a privilege for us Filipinos to be exposed to these things, to these holy things. Apan ayaw na dili unta nato I-take for granted. Take for granted ug atong ibaliwala lang ba, no? I-take for granted nato ug atong pahimuslan. Kay kining mga gasa, kining mga grasya pinaagi sa simbahan gihatag kini sa Ginoo kanato para atong mapahimuslan. Amen. Out of His love for all of us. Amen. Sister Cheryl, nindot kay kaganina sa mong panag-istorya off-cam ni Sister Shirley kay pagkadaghan nga mga realizations nga nitabo karon sa kaning among paglibot-libot usab sa itong mga communities. And I even requested her to do the prayer, no? So, and as we end this program right now, let's hear what Sister Shirley has to share with us also. Himi in our na bara closing kay koron, prayers. Brad. Pagkahimian na gyud ang koron. Especially when I think of how lukewarm I was in the past, no? Going to confession without even gratitude for the forgiveness of the sins that we've confessed. So, ako sang gidasig ang atong mga kaigsuna na kung mangumpisal ta, atong ilakip ang pagpasalamat sa absolution nga atong nadawat. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we just want to thank you. Thank you from the bottom of our hearts, Lord, for your sacrifice, the ultimate expression of your love for us, that you gave up your life for us, to offer us salvation and to be with you eternally. Heavenly Father, thank you for giving us your only Son. And Holy Spirit, thank you so much for showing us what ordinary eyes cannot see. Lord God, thank you for giving us this sacrament of confession that we can avail of anytime. It's readily available when we want to reconcile with you. Help us, O Holy Spirit, to illumine our minds and our hearts to be able to give a very good confession and to return to you and to reconcile with you, not as your slaves, but as children who love you dearly and who would like to respond to that great love that you have for each one of us. Continue, Lord, to please bless this program, exponentially increase its audience, so that we, through this program, can bring more souls to you. This we ask in Jesus' mighty name, one with the power of the Holy Spirit, and also through our Blessed Mother. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Amen.
In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Sa mga kaigsunan, humana, natapos ng ikapitong pulong nga atong Ambitan. giambitan nato Yes. dinhi sa atong programa. Ug ayo kalimte, magkita-kita gihapon kita sa sunod semana, Lunes usab alas 3 hangtod sa alas 4:30 og ato nang ipadayag ang atong mga kasinatian during Holy Week next week. Yes. Unsay atong mga bag-ong insights, mga bag-ong nakit-an din sa atong pagpamalandong. Be ready to share by texting us pohon sa Lunes. Dinhi lamang sa atong tulumanon, Paghigmata. Shalom. God bless you. Usa ka